Ang ating paglalakbay sa panahong ito ay magsisimula sa kanayunan ng India, kung saan sinusubukan ng mga tao sa isang nayon na gisingin ng isang napakalaking monghe gamit ang mga pinakahindi pangkaraniwang pamamaraan. Ang malaking monghe na ito ay ang makapangyarihang si Tang. Siya ay hinila sa ilong ng isa sa maliliit na tao at napagtanto na ito ang kanyang master na dumating upang batiin siya at bigyan ng parangal para sa pagkamit ng kanyang mga layunin sa paglalakbay. Siya ay nakatanggap ng kumikinang na halo mula sa mga Diyos na labis niyang ikinasabik, gayunpaman, tila may mali dito para sa ilang kakaibang dahilan na nagdulot ng maraming pagsabog. Ngunit ang katotohanan ay panaginip lang pala ni Tang ang lahat ng ito. Nagising siya sa gitna ng isang malakas na bagyo at siya ay nakahiga sa lupa sa isang bungkus ng dayami. Ang ating makapangyarihang monghe ay nagtatrabaho para sa isang circo na puno ng mga kakaiba at interesanting mga tao, kung saan siya ay humihingi ng pera sa lahat ng oras. Nang magkaroon na siya ng mga manunood ay ipinakita ni Tang sa mga ito ang kanyang unang atraksyon, ang demonyong alagad ng baboy na nakakulong. Ang mga babae ay nagulat sa kakaibang bagay na ito. Ang nakakatakot na tingin ay magpapalaya sa sinuman. Sumunod ay ipinakilala ng monghe ang kanyang pangalawang disipulo, ang demonyong isda. Ngunit ang isang ito ay mas nakakatakot lalo na ang mga nakakagulat na ipinapakita nito na nagdulot ng trauma sa isang sanggol. Ang galit na babae ay sinabihan si Tang na gawin niya ang lahat upang makabawi sa emosyonal na pinsala na ginawa sa kanyang pamilya, at ang lahat ng tao sa circo ay pinuna siya dahil sa kanyang walang kwentang pagtatanghal. Gayunpaman, ipinangako ng monghe na ang kanyang pinakahuling atraksyon ay makakabawi sa lahat at ipinakita ang makapangyarihang Monkey King. Ngunit ang mga tao ay nagulat at natakot nang mahulog siya mula sa puno na parang isang sako ng patatas. Desperado na sinubukan ni Tang na humingi ng isa pang pagkakataon sa mga tao, ngunit nananatili silang matigas na tila hindi talaga kumbinsido. Dahil pagod na sa sitwasyon, ang Monkey King ay tumayo at sinubukan na salakayin ang kanyang master. Ngunit si Tang ay nagsimula na magsagawa ng isang kantang ritual upang mapakalma ang unggoy. Sa kasamaang palad, ang lahat ng kanyang mga pagsisikap ay naging walang kabuluhan nang ang nilalang ay gumawa ng isang higanting buhawi at lumipad palayo, na sinisira ang buong nayon na kanyang dinadaanan. Dahil napagtanto na magiging kritikal ang sitwasyon, nagpasya si Tang na tumakas kaagad upang maiwasan ang posibleng pagganti sa kanya ng mga tao dahil sa mga aksyon ng kanyang mga disipulo. Sa wakas ay nagawang makatakas ng monghe mula sa circo at pinarusahan ng demonyong unggoy sa pamamagitan ng paghagupit sa kanya ng mga dekuryenteng baging na dala niya mula sa kulungan. Ang magkapatid na halimaw ay nagtatago sa takot dahil ang demonyo ay galit na galit. Sa kabila ng tagumpay laban sa Monkey King, paulit-ulit siyang binabangungot mula sa paggamit ng palad ng Budista. Kinaumagahan ay nagising si Tang na determinadong magigib ng tubig para mapainom niya ang kanyang mga disipulo, at sa kanyang paghahanap ay napunta siya sa dulo ng kagubatan at natuklasan ang isang malaking nakatagong templo. Kumatok siya sa pinto para humingi ng pagkain, at nakakapagtaka dahil isang magandang babae ang bumungad sa pinto at inalok siya ng hapunan. Agad na sumang-ayon si Tang sa mapagbigay na alok, ngunit lubos din na naghihinala. Hindi alam ng pangkat ng mga mangangaso ng demonyo na noong nakaraang gabi doon sa parehong templo ay isang pangkat ng mga mangangaso ang dinala din papunta sa lugar. Naghinala sila sa isang babaeng nakatali sa upuan na tila nagsisimula ng isang napakalaking pagbabago. Nang ginamit nila ang kanilang medal upang makilala ang mga demonyo, nagtaka sila dahil wala itong nahanap. Noon lamang nila napagtanto ang pananambang na ginawa sa kanila ng mga demonyong gagamba. Ang magandang babae na punong abala ay naging isang nakakatakot na gagamba. Kinuha niya ang medal gamit ang kanyang sapot at ang maririnig na lang ay ang mga hiyawan ng takot mula sa mga mangangaso. Ngayon na nakapasok na si Tang sa mismong lugar na ito, ang demonyong isda ay natulala sa kagandahan ng mga babae, habang nagpapasalamat naman ang monghe sa kanilang pinuno sa pagbibigay sa kanila ng masasarap na pagkain. Ngunit iginiit nito na manatili sila ng mas matagal upang malasap nila ang lahat ng mabuting pakikitungo. Ang hindi niya napansin ay nakita na ng Monkey King sa pamamagitan ng kanyang ilusyon at nailarawan ang aura ng mga dalaga. Ang lahat pala ay mga spider demon na naghihintay ng pagkakataon na kainin ang kanilang master. Pasimple na lumapit ang kanyang mga disipulo at sinaktan ang mga babae. Ngunit nagalit si Tang sa pag-uugali na ito at itinaboy ang lahat ng kanyang mga disipulo sa lugar. Pinagalitan niya sila dahil sa kanilang kabastusan, samantalang sinusubukan lang siyang tulungan ng mga ito. Gayunpaman ay mabilis na nahalata ng mga babae ang kanilang tunay na anyo. At ang pinuno na ngayon ay naging isa ng malaking gagamba ay hinawakan si Tang na tinatawag si Monkey King at humihingi ng tulong.
Ginamit ng demonyo ang kanyang tungkod upang pigilan ang gagamba na lamunin ng monghe, at tinawag naman ng demonyong isda ang kanyang sandata para salakayin ang isa sa mga gagamba. Sa kasamaang palad ay isa sa mga nilalang ang nakahuli sa kanya sa dingding at binugahan ng berdeng lason sa kanyang mukha. Bagamat nagawa niyang lunukin ito at iluwa pabalik sa bibig ng gagamba, ang asido ay nagsimulang tunawin ang kanyang mukha. Samantala sa loob ng templo, hawak ng iba pang halimaw ang monghe gamit ang sapot, ngunit ang Monkey King ay nagawa siyang palayain at mapatumba ang mga gagamba na naging dahilan ng pagkasira ng bubong ng templo. Nang mahulog si Tang at ang demonyong unggoy sa ilalim ng lupa, napagtanto nila na napapalibutan sila ng libu-libong maliliit na gagamba. Ang Monkey King ay pumadyak ng malakas sa lupa dahilan para gumuho ang lahat at mahulog sa isang malaking pugad ng gagamba. Sinuri ni Tang ang lugar at nakakita ng isang malaking nilalang na binubuo ng libu-libong maliliit na gagamba, ang huling anyo ng demonyong gagamba. Nagawa nilang ilagay sa bitag ang halimaw ayon sa kahilingan ng kanilang master, ngunit bago pa makausap ni Tang ang demonyo ay humakbang na pasulong si Monkey King. Sinuntok niya ng malakas ang ulo ng nilalang, at hinampas ito ng malakas na wala nang natira kundi alikabok. Galit na galit si Tang sa kanyang mga disipulo sa pagpatay ng isang nilalang na parang wala lang, ngunit sinabi ni Monkey King na wala siyang pinagsisisihan. Nagbigay pa siya ng katwiran na ang mga gagamba ay isang malaking banta. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay palayo sa nakamamatay na kagubatan, habang hinihila ng demonyong baboy ang karito na sakay ang demonyong isda na bumalik sa orihinal nitong napakapangit na anyo dahil sa lason ng mga gagamba. Sa wakas ay nakarating na ang grupo sa isang malaking lungsod, at pagpasok nila sa mga tarangkahan ay namangha si Tang sa lokal na kultura habang tinitingnan sila ng kakaiba ng mga tao dahil hindi normal na makakita araw-araw ng halimaw na isda. Pinahinto sila ng isang grupo ng mga tao na may dalang mga watawat, at ang ministro ng lungsod ay lumitaw sa gitna ng puting usok upang salubungin ang mga panauhin. Tumungo sila sa palasyo ng hari at sa pagpasok nila ay nakita nila ang maraming mga tao na nagsasayaw upang mapasaya ang matampuhin na pag-uugali ng kanilang hari. Nais ng hari na ipakita ni Tang ang kanyang mga kasanayan sa mahika upang sumaya siya, ngunit ang monghe ay walang kakayahan na magpakitang gilas at tinanggihan niya ang utos ng hari. Ito ay lubos na ikinagalit ng hari kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na parusahan si Tang dahilan upang siya ay pumayag na gumawa ng kalokohan. Ang grupo ay dinala sa isang pribadong silid kung saan iminungkahi ng unggoy na gumamit si Tang ng isang bagay na maaaring idikit sa kanyang sarili, isang bagay ng pagsunod upang kontrolin ang kanyang mga aksyon sa panahon ng pagtatanghal. Medyo nag-aalala si Tang sa planong ito dahil naniniwala siyang hindi magiging maganda ang mangyayari at gagawin lang silang katatawanan. Binaliwala lang ng demonyong unggoy ang mga reklamo ng kanyang master, idinikit niya ang papel sa kanyang likod at itinulak siya palabas ng silid dahilan upang lumipad si Tang papunta sa bulwagan. Ang mga naroroon ay humanga sa supernatural na kakayahan ng monghe, na palaging sumusunod sa mga galaw ng unggoy sa likod ng silid. Gayunpaman, mabilis na nawala sa kontrol ang palabas ng sakta ng demonyong unggoy ang kanyang kasamahan sa ulo, na naging sanhi ng hindi sinasadyang pagsampal ng monghe sa mukha ng hari. Ang hari ay sumigaw sa sakit sa harap ng lahat ng mga katulong, habang si Tang ay taimtim na humihingi ng tawad para sa aksidente. Gayunpaman, ang unggoy ay mabilis na tumungo sa hari at sinimulan siyang saktan ng maraming beses sa mukha na naging dahilan upang ang umiiyak na hari ay magpakawala ng apoy mula sa kanyang bibig na inihagis ang unggoy sa kabilang panig ng silid. Nagawa ng Monkey King na ibalik ang apoy sa kanyang kalaban, kaya inihayag na ang totoong anyo ng hari ay pulang diablo at ang lahat ng ito ay nangyayari sa kanyang Toy Kingdom. Ang nilalang ay nagbigay ng napakalakas na suntok at pinakawalan ang napakahaba nitong mga braso na dumiretso sa unggoy. Ngunit ito ay hindi naging problema dahil ang Monkey King ay madaling naiwasan ang mga pag-atake at nagpalabas ng ilang suntok pabalik sa mukha ng pulang demonyo na para bang ito ay isang laruan. Sinubukan pa rin ng maliit na halimaw na mag-ipon ng lakas saka lumipad papunta kay Monkey King, ngunit sa halip ay paulit-ulit lang siya nitong sinaktan. Sa pagkakataong ito ang nilalang ay nagalit at naging bowl ang metal na may mga tinik, hinabol nito ang unggoy at sinubukan na tusukin ng buong bilis. Kinontrol ng maliit na hari ang kanyang dalawang umiikot na sandata ng kamatayan at sinimulang ihagis ang lahat sa hangin, nagdikit ang dalawang sandata habang tinutulak nila ang unggoy palabas ng templo na may napakalakas na puwersa. Sinipa sila ng demonyo ng buong lakas at nagsimula ang isang nakakabaliw na labanan sa kalangitan. Ang maliit na hari ay nag-ipon ng napakaraming enerhiya sa kanyang maliit na katawan,
na nagdala ng buhawi ng apoy sa unggoy na may mga nakasakay na demonyong may hawak na sibat. Kahit na sinusubukan ni Monkey King na harangan ito gamit ang napakalaking kalasag ng enerhiya, ang libu-libong demonyo ay sinira ang proteksyon at marahas siyang itinulak papunta sa palasyo. Tinutuya ng maliit na hari ang kanyang kalaban habang tinatawag siyang isang hangal na unggoy, dahilan upang umungol sa galit ang Monkey King dahil wala pang tumatawag sa kanya ng ganoon. Nang ilabas niya ang mga bandila sa kanyang likod ay naging seryoso na ang pangyayari, napakalakas ng kanyang kapangyarihan na kaya niyang itaas sa ere ang buong palasyo. Sa pagkakataong ito, ang demonyo ay ginamit ang mga watawat bilang mga propeller upang itulak pabalik ang apoy na pinalabas ng maliit na hari, tinangay din ito ang kaaway, at sa huli ay pinatama ang dalawang nagniningas na mata sa dibdib ng pulang demonyo dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Sinamantala ng demonyong isda ang pagkakataon at ginawang yelo ang kalaban gamit ang isa sa kanyang mga kakayahan, at sa wakas ang maliit na halimaw ay hindi na makagalaw na dumulas papunta sa paanan ni Wukong na nagpatigil sa kanya na may estilo. Si Tang ay nagmamadaling hinuli ang demonyo gamit ang silang teknik na natutunan niya mula kay Duan noong nakaraan, ginawa niya itong pangit na souvenir keychain. Nahanap din nila ang tunay na hari sa loob ng basement ng palasyo na humihingi ng tulong. Ang patuloy na umiiyak ay ang pulang demonyo, kaya naibalik nila ang trono sa tunay na hari. Nag-utos ang hari na tawagin ang daan-daang kababaihan mula sa kaharian at pumili ng isa partikular sa karamihan upang siya ay makapagsayaw para sa lahat. Sa sandaling magsimulang kumilos ang batang babae sa magagandang hakbang ng sayaw, mabilis niyang nakuha ang atensyon ng monghe. Naalala ni Tang ang kanyang pinakamamahal na si Miss Duan, dahil sumayaw din siya sa isang katulad na paraan nung nakatayo siya sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ikinatuwa ito ng monghe, at inalok ng hari ang babae na sumama sa grupo bilang pasasalamat. Gayunpaman, tumanggi ang monghe dahil mas mahihirapan sila dahil hindi sapat ang kanilang pagkain at hindi ito magiging patas sa magandang dalaga. Ngunit sinabi niya na gusto niyang sumama sa kanila dahil lumaki siya sa matinding kahirapan at palaging nahihirapan at determinadong sundin ang landas ng Buddha kasama ang monghe. Bumalik sa kalsada, natuklasan ni Tang na Bai ang pangalan ng magandang babae, at sa kalaunan ay naging malapit ang dalawa sa isa't isa habang naglalakbay, ganap na hindi pinapansin ng iba dahil nilamon sila ng pag-ibig. Ngunit nagsimulang maghinala ang Monkey King sa babae, sa pag-aakalang maaaring isa siyang demonyo na pumapasok sa koponan. Sinubukan ng unggoy na gamitin ang magic mirror sa babae, ngunit ang kanyang mukha ay hindi nagbago at normal kaya ang batang babae ay tiyak na hindi isang demonyo. Hindi naniniwala na ito ay totoo. Kumuha siya ng kutsilyo at hiniwa ang braso ng dalaga, nagbuhos ng ilang patak ng dugo sa salamin, kung ito ay uusok siya ay isang demonyo. At sa kanyang pagtataka, walang nangyaring muli, upang patunayan na siya ay talagang tao, sinabi ni Tang na dapat nilang sundan siya sa nayon ng kanyang pamilya. Dahil ang mga demonyo ay hindi maaaring magkaroon ng mga magulang na tao, sa pagtataka ng lahat, dumating sila sa nayon ng babae na talagang mukhang ordinaryo at normal, at ang Monkey King ay lalong naguluhan, hindi niya tinatanggap na ang babae ay sa katunayan ay tao. Sinimulan niyang salakayin ang lahat sa loob ng nayon at itinapon ang ama ng batang babae, na sinasabing maaaring sila ay mga multo na nilikha ng isang demonyo na nasa lugar. Natitiyak ng unggoy na kailangan niyang alisin ang batang babae at si Tang ay nagmamadaling pinigilan ang kanyang disipulo, sinisisi ang demonyo sa palaging pag-atake sa mga babaeng mahal niya. Ito ay personal, tulad ng makikita sa mga nakaraan ng monghe, ang Monkey King ang may kasalanan sa pagkamatay ni Duan, sa pag-iisip na pinuprotektahan niya si Tang, na nagdulot ng malalim na hindi pagkakaintindihan na bumuo ng hindi malilimutang pagkapuot ng master para sa kanyang disipulo. Ang unggoy ay tumalikod sa kanyang master, nag-transform sa kanyang demonyong anyo at sinimulang patayin ang lahat ng kanyang nakikita sa kanyang harapan. Mabilis na sinubukan ni Tang na pigilan ang kabaliwan ng kanyang alagad, ngunit ang lakas ng demonyong unggoy ay hindi napigilan na pumatay sa buong pamilya ng babae. Ang Monkey King ay wala sa kanyang pag-iisip, at sa pagtatangkang pigilan siya, sinubukan ng monghe na kantahin ang kantang nagpakontrol sa kanya, ngunit ang kanyang bibig ay madaling natakpan ng magic necklace ng demonyong unggoy habang pinapalo siya. Nang makitang papatayin na si Tang, nakiusap ang babae kay Monkey King na pabayaan siya, na sinasabi na ang buong bayan ay isang panluloko lamang, na nilikha niya at ng kanyang mga demonyong kakayahan. Gayunpaman, ang kanyang mga pag-amin ay hindi nagpabuti sa kalagayan ng pag-iisip ng Monkey King, ang demonyo ay pumasok sa kanyang dambuhala at makapangyarihang anyo, na kinuha ang monghe at nilamon ng buong buo. Habang ang magandang babae na si Bai ay desperado na sumisigaw na huwag papatayin si Tang,
ang higanteng demonyo ay galit na umaakyat sa isang bundok. Nang tila hindi na ito maaaring lumala pa, isang pamilyar na boses ang lumabas mula sa mga bundok, at ito ay ang ministro kasama ang pulang demonyo. Dumating siya na tinutuya ang demonyong unggoy na may dalang saging at pagkatapos ay malalaman natin na siya ang tunay na may kagagawan ng kaguluhan sa sarili niyang kaharian. Plano niyang gamitin si Bai para sirain ang koneksyon ng monghe at ng kanyang alagad, upang makapaghiganti siya. Para sa pagwawakas ng kanilang buhay at kapangyarihan sa kanyang kaharian at sa pag-aakala ng ministro na nilamon ng Monkey King ang monghe, ay agad niya itong iniluwa. Alam nila na ang babae ay isang demonyo at ginamit ang impormasyong ito upang matalo ang dating reyna. Sinubukan pa nga ng maliit na demonyo, ngunit pinalamig siya ng demonyong isda gamit ang kanyang mahika, na nagpapahintulot sa Monkey King na durugin siya gamit ang kanyang buntot sa isang solong atake. Ginagamit ng ministro ang lahat ng kanyang kapangyarihan at gumagawa ng shockwave patungo sa grupo, pinatumba ang lahat maliban sa Monkey King, na lumalaban sa pag-atake at iniligtas si Tang sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang buntot bilang isang stone shield. Marahas na sinunggaban ng demonyo ang kalaban nito, ngunit nagawang makatakas ng ministro sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang pulang ulap at lumipad palayo sa Monkey King. Ngunit ang mga bagay ay naging komplikado, dahil ipinatawag niya ang isang pinakamataas na kapangyarihan ng isang higanteng Buddha gamit ang isang tsunami barrier bilang isang kalasag. Ang demonyong unggoy naman ay gumamit ng kanyang tungkod upang mapigilan nito ang tsunami, at pagkatapos ay itinulak ng ministro ang kalawakan ng tubig, na kinokontrol ang malaking rebulto. Kamangha-mangha, ang unggoy ay naitaboy ang pag-atake, at may mabilis na pagkakataon na tumalon sa kanyang lumilipad na ulap at makuha ito. Gayunpaman, ang ministro ay maliksi na inatake siya ng isang napakalaking kamay, na nagpakawala ng ilang mga atake na pinilit ang demonyong unggoy na iwasan ang kanyang mga pagsalakay gamit ang lumilipad na ulap. Nagpatawag siya ng dalawa pang malalaking Buddha clone, na may mga kapangyarihan ng iba't ibang elemento sa kanilang mga katawan. Gamit ang tubig, kuryente, at apoy ay nahirapan ang demonyong unggoy dahilan para mabitawan nito ang kanyang tungkod, at maramdaman ang masasakit na pag-atake na maaring tumapos sa kanyang buhay. Gayunpaman, isang napakalaking braso ang lumabas mula sa tubig na inatake ang mga estatwa at winasak ang mga huwad na Buddha ng sabay-sabay na nagpakawala sa Monkey King mula sa kamatayan. Dito ay malalaman natin na ito ay tiyak na pinakamataas na kapangyarihan ni Tang, na nagpamangha sa kanyang mga disipulo at sa wakas ay nagpa siya na gamitin ang palad ni Buddha sa kaaway, upang ganap na matalo ang ministro. Isang napakalaking aura ang lumitaw sa harap ng koponan, ito ay si Buddha, na dumating upang batiin sila para sa pamamahala upang makuha ang isa sa kanyang mga disipulo, na ngayon ay makakabalik na sa langit. Ang ministro ay isang gintong phoenix na nakatakas mula sa langit at nagdala ng impyerno sa lupa. Bumalik sila sa kabundukan at nakitang nasa bingit ng kamatayan si Bai dahil sa mga pinsalang idinulot sa kanya ng kalamidad na ito. Pinipilit ni Tang na buhayin ang babae, ngunit ang gusto lang niyang malaman ay kung totoong mahal ba talaga siya nito. Ibinunyag ni Tang na hindi na niya kayang mahalin ang sinuman, dahil iisa lang ang babae sa loob ng kanyang puso, at matagal na itong namatay. Nang marinig ang kanyang pag-amin, ang babae ay pumanaw na puno ng tubig ang mga mata at ang kanyang kaluluwa ay dahan-daang tumungo sa langit. Ipinagpapatuloy ng pangkat ni Tang at ng mga demonyo ang paglalakbay nila sa India, habang patuloy na nakikita ni Tang ang kanyang tunay na pag-ibig na kasama niya sa lahat ng oras, si Miss Duan, na palaging nasa tabi niya. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!